Tahimik lang na inilunsad ng Hapon ang isa sa pinakamakabagong teknolohiya nito. Pero ang teknolohiyang iyon ay hindi ginagamit sa Japan, kundi sa Ukraine para pigilan ang biglaan pag-atake mula sa himpapawid ni Putin. Malaki ang naitulong ng Hapon sa Ukraine at napinsala nito ang Russia kahit walang putok ng baril. Hindi na kinailangang gawin yon ng Japan. Ang binigay nila ay bunga ng alyansa nito sa Ukraine na hindi inasahan ni Putin. Habang ang kalangitan sa Ukraine ay pinupuno ng mas maraming Russian Shahed-type na drone kaysa dati, isang pakikipagpartner ang nabuo sa pagitan ng isang malaking kumpanyang Hapones at isa sa maraming negosyo ng Ukraine na gumagawa ng drone. Itinatag mga 10 taon na ang nakalipas, ang TerraDrone Corporation ay isa sa pinakamalalaking tech na kumpanya sa Japan. May 650 empleyado at nakalista sa Tokyo Stock Exchange. Ang lumalaking negosyong ito ay pumasok sa sektor ng depensa at kumukuha ng halos 60% ng kita sa mga alyansa sa labas ng Japan. Diyan papasok ang Ukraine. Sa lungsod ng Kharkiv na frontline, may kumpanyang Amazing Drones. Malayo ang pagkakaiba ng TerraDrone Corporation sa paraan ng pagkakaliga nito. Kung ang Terra ay isang negosyo na ipinanganak mula sa kagustuhang kumita, ang Amazing Drones ay nalikha mula sa apoy ng digmaan na hindi kailanman ginusto ng Ukraine na labanan. Pero lumago na ang Amazing Drones. Ang dating volunteer na inisyatiba 3 taon na ang nakalipas ay ngayon ay ganap ng kumpanya at malaking bahagi ng Brave One Defense Cluster. May itinayo ang Ukraine para hikayatin ang mga drone maker nito na mag-isip ng malaki at likhain ang kailangan nito para sa sariling depensa. Ngayon, direktang katuwang ng Amazing Drones ang TerraDrone Corporation at nakagawa sila ng teknolohiyang posibleng pumigil sa biglaang pambobomba ni Putin mula sa himpapawid. Ang Terra Aisa ay isang interceptor drone na lumulutas sa lahat ng problema ng Ukraine sa mga Shahed-type na malayuang pang-attacking drone ng Russia. Nabuo ang Terra Aisa mula sa pagpupulong nina tagapagtatag ng Amazing Drones na si Maxim Klemenko at tagapagtatag ng TerraDrone na si Toru Tokashiga sa Defense Exhibition noong 2025 at itinuturo rin itong halimaw sa anti-drone defense. Sa pinakamataas na bilis na 300 kilometro o mga 186 milya bawat oras at may saklaw na hanggang 35 kilometro o mahigit 20 milya, ang interceptor drone na ito ay nagbibigay ng bilis at saklaw na kailangan para harapin ang paparating na Shahed drones ng Russia. Kaya rin itong tapusin ang buong mission cycle para sa isang interception mula sa paunang surveillance, pagtukoy ng mga target at sa huli interception, lahat sa loob lamang ng 15 minutong paglipad. Huwag baliwalain ang bilis na ito. Bagamat kulang sa firepower ang Terra Aisa dahil wala itong warhead tulad ng ibang attack drone, bumabawi ito sa bilis na 100 kilometro o 62 milya kada oras na mas mabilis kaysa karaniwang Shahed-type drone ng Russia. Hindi lang ito interceptor na naghihintay ng tamang posisyon para harangin ang Shahed. Kaya ang habulin ng Terra Aisa ang isang Shahed, tinutugis ito sa isang hindi matatakasan na sayaw ng kamatayan ng mga drone sa himpapawid hanggang tamaan nito ang target at pabagsakin ang makinang Ruso pabalik sa lupa na may malakas na pagsabog. Hindi naman palaging kakailanganin ang mga ganitong habulan ng kamatayan. Sa katunayan, maaring bihira lang talaga itong mangyari. Ayon sa United 24 Media, ang Terra Aisa ay isang palihim na drone. Dahil sa electric propulsion, mababa ang ingay at halos walang heat signature, kaya mahirap matukoy ng Shahed drone operator sa Russia. Kadalasan, malalaman lang na paparating ang Terra Aisa kapag nakita ang interceptor sa harap ng camera ng Shahed drone. Sa karamihan ng mga pagkakataon, magpapalibot-libot muna ang Terra Aisa hahanapin ang target at pasasabugin ito bago pa man malaman ng operator na paparating na ito. At kayang gumana ang Terra Aisa ng walang operator. Matalinong drone ito na kayang pasabugin ang mga Shahed ng Russia nang hindi kailangan ng matinding pagsasanay para sa operator o mismong drone. Dito nagiging seryoso ang usapan. $2,000 lang ang gastos sa paggawa ng Terra Aisa. Manatili kayo sa amin para malaman kung bakit ito mahalaga. Sa ngayon, nasa unang yugto pa lang ng development ang partnership na lumikha ng drone at susunod na ang pagpapalawak. Nagpakita na ng konkretong aksyon ang TerraDrone. Naglaan sila ng $10 milyong na puhunan para pondohan ang produksyon ng Terra Aisa drones sa pamamagitan ng isa sa kanilang mga subsidiary. Ito ay kapital na nagbibigay ng mas maraming benepisyo para sa Ukraine kaysa sa pera mismo. Sa Japan, 2% lang ang interest rate sa kapital, pero sa Ukraine, halos 20% ito. Nakikita natin dito na ito ay puhunan mula sa mas murang kapital kaysa sa makukuha ng Amazing Drones sa sarili nilang bansa at gagamitin yon para makagawa ng mas maraming Terra Aisa kaysa kayang harapin ng Russia.
Mabagal pa ang produksyon ngayon. Kayang gumawa ng 2 Terra A1 bawat araw ng isang manggagawa at di pa tiyak ilan ang manggagawa ng amazing drones sa mga pagawaan nila. Pinapadali na ang proseso, dumarami ang pondo at malapit nang gawin sa malawakang antas ang Terra A1 bilang isa sa pinakamahalagang kagamitan ng Ukraine para ipagtanggol ang himpapawid at mamamayan laban sa mamasyahid ng Russia. Gaganapin ang pagpapalawak kahit may panganib at alam ni Tokushiga na hindi tradisyonal na pabrika ang solusyon. Target ang mga ganitong pabrika pero ayon sa tagapagtatag ng TerraDrone, marunong nang mag-decentralize at mag-operate ang mga inhinyero ng Ukraine kahit may banta. Isinasalang-alang din namin ang parang ito. Makikita sa inosenteng pahayag na yan na hindi ito one-way partnership. Mga bagong interceptor drone ang nakuha ng Ukraine habang kaalaman at karanasang nasubok naman sa labanan ang napapala ng Japan, mahahalaga sa mundong lalo pang lumulubog sa kaguluhan. Isinasalang-alang na ng TerraDrone ang paglulunsad ng produksyon ng mga Ukrainian drone sa mismong lupa ng Japan. Doon, maaari silang gawin para mapakinabangan ng Japan at posibleng ipadala rin sa Ukraine para gamitin laban sa mga puwersa ni Putin. Ang nakikita natin dito ay kasing halaga ng Terra A1 mismo dahil ang Ukraine ay bumubuo ng ugnayan sa isang malaking kumpanyang Hapones na nagbubunga ng mas malawak na relasyon sa Japan mismo. Nakita na natin ang mga palatandaan nito. Japan ay laging sumusuporta sa Ukraine laban sa Russia, pamunahin sa makataong larangan. Pebrero, nangakong magbibigay ang Japan ng $3.8 milyong para ayusin ang ilang pook kultural ng Ukraine na nasira sa digmaan. Naglaan pa ng $1.3 bilyong ang Japan para sa Ukraine sa ilalim ng Japanese Peace in Ukraine Project noong Abril 1. Noong Pebrero, inanunsyo ng UN na nagtapos na ang United Nations Industrial Development Organization ng grant agreements sa 47 kumpanyang Hapones para subukan ang kanilang negosyo at teknolohiya sa Ukraine. Palatandaan ito ng lumalakas na ugnayan ng dalawang makapangyarihang bansa. Ang alyansa ng Amazing Drones at TerraDrone ay isa lang sa maraming halimbawa at may iba pa. Noong Marso, sinimulan ng mga pamahalaan ng Ukraine at Hapon ang paghahanda ng kasunduang nagpapadali sa paglilipat ng kagamitang pangdepensa at teknolohiya. Layunin nitong tulungan ang dalawang bansa na magsagawa ng higit pang pinagsamang produksyon na hahantong naman sa mga proyektong lokalisasyon na nakatuon sa mga sandata. Sinitingnan ng Hapon ang pagbili ng attack drone mula Ukraine bilang posibleng mahalagang bahagi ng opensibong arsenal nito kung magkaroon ng tensyon sa Indo-Pasipiko. Para sa Ukraine, ang mga ganitong pakikipagpartner ay nagsisiguro ng tuloy-tuloy na daloy ng mga sandata at pera na pareho nitong magagamit para ipagtanggol ang sarili laban sa Rusya. Nagiging malaking manlalaro ang Ukraine sa pandaigdigang geopolitical na konteksto at wala sana sa mga ito ang nangyayari kung hindi nagdesisyon si Putin ng padalos-dalos mahigit 4 na taon na ang nakalipas na salakay ng lubusan ang isang bansang inakala niyang babagsak agad sa loob ng ilang araw. Nanindigan ang Ukraine, ginagawa na nila ito ng mahigit 4 na taon. Ang kabalintunan dahil ang nagawa lang ni Putin sa Ukraine ay gawing mas matatag ang bansa at palakasin ang ugnayan nito sa mga kaalyado na hindi sana mangyayari kung nanatili na lang siya kung nasaan siya. Babalikan natin ang paksang yan mamaya. Bago natin gawin yon at bago natin talakayin kung bakit magiging mahalaga ang Terra A1 para sa Ukraine mismo, isang mabilis na paalala lang na pinapanood ninyo ang The Military Show. Kung may napupulot kang mahahalagang kaalaman sa video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para hindi mo mamiss ang mga susunod pa. Ngayon, bakit napakalaking biyaya ang Terra A1 sa Ukraine? Ang sagot ay nasa taktika ng Russia sa himpapawid. Simula nang makuha ng Russia ang teknolohiya ng Shahid, nagsasagawa ito ng estratehiyang pagpapagod sa ekonomiya laban sa Ukraine. Sa madaling salita, nagpapakawala ito ng mga pulutong ng drones sa Ukraine na patuloy na dumarami. Lahat ay may layuning sunugin ang infrastruktura, mga lungsod at mga tao ng Ukraine hanggang sa mapulbos. Nakakatakot ang mga bilang, ngunit sa wakas ay nasa punto na ang Ukraine kung saan kaya na nitong tapatan ang Russia sa bawat suntok sa larangan ng malayong labanan. Noong Marso, nagpalipad ang Russia ng 6,462 drone laban sa Ukraine. Sa unang pagkakataon mula simula ng digmaan, nalampasan ng Ukraine ang buwan ng bilang ng Russia, nagpalipad sila ng 7,347 manalayong drone. Bagong karanasan ito para sa Ukraine, samantalang normal na sa Russia ang pagpapalipad ng libo-libong drone bawat buwan na nagdudulot ng problemang pang-ekonomiya. Sa matagal na panahon, ang panlaban sa mga malalayong drone na umaatake ay ang paggamit ng mga makabagong air defense system tulad ng mga Patriot unit na natanggap ng Ukraine mula sa US at iba pang mga kaalyadong bansa sa kanluran. Mahalaga ang Patriot system sa Ukraine, lalo na sa pagharang ng mga ballistic missile ng Russia.
Bilang panlaban sa drone, halos walang silbi ang Patriot. Hindi dahil sa kakayahan nito, kundi dahil sobrang mahal gamitin laban sa mga drone. Ibinunyag ng Council on Foreign Relations na ang Shahed-type na drone ay nagkakahalaga ng $35,000 para sa Russia. Ang Advanced Patriot Missile Interceptor ay nagkakahalaga ng $4 milyong para sa Ukraine. Hindi mo kailangang maging eksperto para sabihing hindi ang Patriot ang tamang sandata laban sa drones ng Russia. Kung iyon lang ang sistema ng Ukraine noong Marso, halimbawa, kailangan sana nilang gumastos ng mahigit $25.8 bilyong para maabot ang 100% interception rate. Nakakatawa ang ganoong gastos. Pero kahit mas murang air defense tulad ng Coyote, libo-libong dolya pa rin bawat putok ayon sa Council. Hamon ang Ukraine, bukod sa pinsalang dulot ng drone ng Russia ay ang paghahanap ng air defense solution na makatuwiran sa gastos. Dito maaring maging pinakamahalagang sandata ang Terra A1 na pumasok sa arsenal ng Ukraine. Nasabi namin kanina na ang Terra A1 ay nakakahalaga ng $2,000. Kung 100% ang interception rate sa mga swarm ng drone ng Russia noong Marso, aabot ito sa mahigit $12.9 milyong. Tiyak na hindi maliit na halaga ng pera ito, pero mas mababa pa rin kumpara sa paggamit ng mga sistemang tulad ng Patriot. May gastos din ang Russia. Ang 6,462 Shahed-type drone na $1,000 ay lampas $226 milyong panalo ang Ukraine. Dati, di alam ng Ukraine kung saan kukuha ng pondo para sa air defense tulad ng Terra A1. Ngayon alam nila na bawat airstrike ng Russia ay mas magastos para kay Putin kaysa sa gastos ng Ukraine para pigilan ito. May dagdag pang benepisyo na ang mga teknolohiya tulad ng Terra A1 ay nagbibigay daan sa Ukraine at Japan na ituro kung ano ang ginagawa ng US sa Iran ngayon at sabihing, tingnan ninyo, may mas maganda at mas murang alternatibo kami kaysa sa Patriots na maaari ninyong gamitin. Pwede rin yon gamitin ng US kasi hindi epektibo ang ginagawa nila sa Iran ngayon. Noong Marso 20, iniulat ng United 24 Media ang komento ng mga Ukrainian drone specialist na ipinadala sa gitnang silangan para tumulong sa mga Shahed drone ng Iran. Doon, nakita ng mga instruktor na gumamit ang US ng hanggang 8 Patriot interceptor missile para pabagsakin ang isang banta sa himpapawid. Minsan, ginamit ng US ang SM-6 missile na nakakahalaga ng $6 milyong para pabagsakin ang Shahed drone na $70,000 lang ang halaga. Sinabi namin na hindi sustainable ang ganitong paraan para sa Ukraine at US kahit malaki ang budget ng US sa militar. Maaring makatulong sa Japan at Ukraine ang kanilang pagtutulungan para mapatatag ang ugnayan nila sa US. Balikan muna natin ang interceptor drones. Alam ng mga sumusubaybay sa air defense ng Ukraine nitong mga buwan na hindi na bago ang interceptor drones. Ilang buwan nang ginagamit ng Ukraine ang ganitong mga klase ng drone at napatunayan nilang napaka-epektibo ng mga ito. Iniulat ng Pravda kung gaano ka-epektibo ang mga ganitong klase ng drone para sa Ukraine sa isang artikulo noong Marso 3 kung saan isiniwalat na ang interceptor drones ay nakapagpabagsak ng 70% ng mga Shahed-type attack drones na inilunsad ng Moscow sa Kiev noong Pebrero. Sa Ukraine, interceptor ang nagpapabagsak ng 30% ng attack drone ng Russia. Binigyang diin ni Alexander Syrsky, Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, ang malaking epekto ng mga drone at sinabing kahit may masamang panahon at kakulangan sa strike capabilities, hindi bumaba ang performance ng maliit na air defense noong Pebrero. Noong nakaraang buwan, nagsagawa ang aming interceptor drone ng 6,000 at 300 sorties at sumira ng mahigit 1,500 Russian UAV ng iba't ibang uri. Bagong-bago pa ang teknolohiyang ito, pero agad tinanggap ng Ukraine. Ayon sa National Security and Defense Council ang Ukraine, tumaas ng 8 beses noong 2026 ang lokal na produksyon ng interceptor drone kumpara noong 2025. Mahigit 20 kumpanyang Ukrainian ang aktibo rito at ang mga drone ng Ukraine ay may mission success rate na lampas 60%. Mukhang hindi ganoon ayon sa datos ni Syrsky, pero baka ang tinutukoy ng konseho ay kabuuang deployment ng interceptor, hindi lang paghahambing ng nagamit na interceptor at mga nasirang Shahed. Malinaw na interceptor drones ay mahalagang teknolohiya na pinagtutuunan ng pansin ng Ukraine para paunlarin. Ang tanawin sa kalangitan ng Ukraine ay nagpapakita ng unang yugto ng pag-unlad ng teknolohiyang iyon. Ang Terra A1 ang susunod na yugto ng ebolusyon, mabilis, autonomous, mura at gawa sa pakikipagtulungan sa kumpanyang Hapones na nagdadala ng higit pang oportunidad para sa Ukraine. At sa lalong madaling panahon, magiging bahagi ito ng isang multi-layered na panangga sa himpapawid na nagtatanggol laban sa mga drone na Shahed-type sa malapitang distansya habang ang ibang mga sistema ay humaharap sa mga misil ng Russia.
Mas malawak ang epekto nito at napag-usapan na natin ang ilan kanina sa video. Ang nakikita natin sa bagong pakikipag-alyansang ito ay isa pang halimbawa kung paano nakuha ni Putin ang kabaliktaran ng gusto niyang mangyari nang inilunsad niya ang tinatawag niyang espesyal na operasyong militar sa Ukraine. Ang operasyong iyon ay layong burahin ang Ukraine sa mapa, pero matapos ang 4 na taon ng labanan, mas pinalakas pa ni Putin ang Ukraine sa geopolitika kaysa sa kahit kailan dati. Ang pinatibay na pakikipagtuwa ng Ukraine at Hapon ay isa lamang halimbawa. Pareho nilang nakikita ang kapakinabangan ng pagbuo ng ugnayang pangdepensa na hindi sana mangyayari kung hindi dahil sa pananakop ni Putin na nagtulak sa Ukraine na maging pangunahing innovator sa mundo pagdating sa teknolohiya ng drone. Nakikita natin ang mga katulad na uri ng relasyon na nabubuo sa pagitan ng Ukraine at ng mga katuwang nito sa iba't ibang panig ng mundo. Sa gitna ng silangan, pumirma ang Ukraine ng mga kasunduang depensang pang-1 dekada sa ilang bansa sa Gulpo para labanan ang Iranian Shahed drone na ginagamit ng Russia laban sa Ukraine. Ang pagsali ng Ukraine sa Unyong Europeo ay sinasabing mangyayari na sa taong 2027 at laro lamang nitong palalakasin ang ugnayan ng Ukraine sa isang blocking matagal ng matatag na taga-suporta ng depensa ng Ukraine. Dahil sa drone ang Ukraine, naging posible ang marami sa mga ito. Noon, hindi naisip ng Saudi Arabia, Qatar at Japan na makipagpartner sa Ukraine sa depensa dahil hindi nila nakita ang pangangailangan. Idineklara ni Pangulong Volodymyr Zelensky na handa nang ibahagi ng Ukraine ang teknolohiya sa marine drone at interceptor sa Japan noong Pebrero at maaaring bungga nito ang Terra A1. May makabagong teknolohiyang militar ang mga bansang ito, sariling gawa o mula US, pero ngayon mahalaga na ang Ukraine sa kanilang mga plano. Si Putin ang dahilan nito sa kakaibang paraan. Pinalakas ng digmaan niya ang posisyon ng Ukraine sa geopolitika. Nangyari ang pagpapatibay na yon nung pinakamahina ang impluensya ng Russia sa ilalim ni Putin. Noong 2026 lang, napanood ni Putin kung paano nawala sa eksena si dating diktador ng Venezuela, Nicolas Maduro. Isa na namang kakampi ang nawala. Nagdulot ng pagkawala ng isa pang kakampi ng Russia, si Ali Khamenei, ang kaguluhan sa Iran. Ngunit kailangang hintayin kung magtatagumpay ang Operation Epic Fury sa pagpapalit ng rehimen na magpapahina sa impluensya ng Russia sa Gulpo habang nasa pinakamalakas nitong posisyon sa rehiyong iyon ang Ukraine. Hindi na rin pinakakatiwalaan ng Russia pagdating sa mga armas nito dahil nauubos na ang mga kagamitan nila sa Ukraine at araw-araw ay napapatunayan na hindi kasing ganda ng ipinagmamalaki ang kanilang mga armas. Marami sa dati nitong mga mamimili ay lumilipat na sa ibang mga supplier. Ayon sa Moscow Times, noong Marso siyam, bumaba ng 64% ang export ng armas ng Russia sa huling 5 taon. Hindi lang dahil kailangan ng Russia ng mas maraming armas, bumibili na rin ng mas kaunti ang India at Sina. Habang nangyayari ito, ang mga bansa sa European Union na maaring kabilang na rin ang Ukraine sa lalong madaling panahon ay nagbebenta ng 4 na beses na mas maraming armas kaysa sa Russia. Kaya ang terror AISA ng Hapon ay magiging napakalaking tulong para sa Ukraine sa direktang paraan. Ang isang bagong uri ng interceptor drone ay malugod na tinatanggap para sa isang bansa na lalong umaasa sa mga matitipid na sandatang ito upang labanan ang mga malalayong pag-atake ng Russia. Pero ang mas malaking epekto nito ang dapat ikapahala ni Putin. Mas naging malapit kaysa dati ang Japan at Ukraine sa usaping depensa dahil sa kasunduan. Ganoon din ang masasabi tungkol sa Ukraine at sa marami pang ibang bansa. Wala nang magawa si Putin kundi panoorin habang bumabagsak ang impluensya ng Russia at lumalakas naman ang impluensya ng Ukraine. Bawat shahid na mahuli ay lalong magpapaalala nito sa Kremlin. Bawat lumilipad na Terra A1 ay paalala kay Putin na kaalyado ng Ukraine ang Japan. Pero maaring hindi seryosong pansinin ni Putin ang mga bagong interceptor drone ng Ukraine at Japan. Ang mahiwagang sibat ni Odin ay tila direktang mula sa mitolohiyang Norse. Sandatang parang pag-aari ng Diyos, maaring gantimpala matapos ang misyon sa Didi. Totoo ang sibat at nasa Ukraine ngayon dahil sa Sweden may hawak ang Ukraine na isang bagay na nakapangingilabot na alam ni Putin na hindi niya mapipigilan ang paparating. Dumating na si Gungnir, wala na magagawa ang Russia. Alam ng Russia ang sitwasyon dahil ang Gungnir ay hindi lang basta sandatang ipinangakong ibibigay ng Sweden sa Ukraine balang araw sa malayong hinaharap. Hindi lang ito nasa Ukraine na, kundi ginamit pa ito sa isa sa pinakamalalakas na pag-atake na isinagawa ng Ukraine laban sa militar at infrastruktura ng langis ng Russia sa Black Sea hanggang ngayon. Akala namin alam na namin lahat ng gustong ibunyag ng Ukraine tungkol sa pag-ataking iyon.
Noong Abril 6 kumalat, ang balita na ang mga puwersa ng unmanned systems ng Ukraine ay nakipagtulungan sa mga puwersa ng hukbong dagat ng bansa upang magsagawa ng matinding pag-atake laban sa Sivash offshore oil drilling platform ng Russia sa Black Sea. Mahalagang masira ng Ukraine ang platform na iyon bilang dagok sa industriya ng langis ng Russia. Ngunit ang pamunahing dahilan ng pag-atake sa Sivash platform ay ginagamit ito ng Russia bilang surveillance at military outpost sa malaking bahagi ng digmaan. Ang short-range air defense radar at electronic warfare systems ay inilagay sa platform kaya naging military asset ito imbes na oil asset. Pinabagsak ng Ukraine ang Sivash. Ayon sa pagkakaalam namin, drone ang ginamit nila. Ito rin ang sinabi ni Robert Brovdi, commander ng unmanned systems ng Ukraine, nang i-anunsyo niya ang pag-atake sa Telegram post. Pinabagsak ng mga ibon ng 400 at 13 OP Reed at deep sea attack ng Navy ang lumulutang na drill rig na Sivash, ayon kay Brovdi, at totoo ito. Agad lumabas ang video ng pag-atake ng Ukraine sa Sivash gamit ang mga drone na tila inilunsad mula sa mga pandagat na drone na ipinadala sa Black Sea. Tapos na ang operasyon at alam na natin kung paano ito nagawa ng Ukraine. Ngunit maaaring nakakalito ang itsura at si Brovdi, sinadyaman o hindi, ay may iniwang mahalagang bahagi ng kwento na nabunyag na ngayon. Hindi lang drone ang tumama sa Sivash nung gabing papasok sa ika-6 ng Abril. Nagpakawala rin ang Ukraine ng mga Swedish Gungnir na missile. Noong Abril 7, iniulat ng Kiev Post na ibinunyag ng hukbong dagat ng Ukraine at kalaunan ay kinumpirma rin ang paggamit ng Swedish-made RBS-15 missile sa pag-atake sa Sivash. Kilala bilang Gungnir na malayang maisasalin bilang mahiwagang sibat ni Odin, ang misil na ito ay isang makapangyarihang sandata laban sa mga barko at hanggang sa puntong ito, hindi talaga alam kung mayroon ang Ukraine ng misil na ito o wala. Iniulat ng pahayagan na isang video mula sa hukbong dagat ng Ukraine ang nagbunyag ng paggamit ng Gungnir sa pag-atake sa Sivash na ikinabigla ng Russia. Sa 20 segundong video makikita ang paglulunsad ng Ukraine ng mga misil ng Sweden mula sa tila isang platapormang nasa lupa. Ipinunto ng OSINT Warfare X account na ito ang unang pampublikong paglitaw ng Gungnir sa digmaan sa Ukraine kahit matagal nang may access ang Ukraine sa mga misil ng Sweden. Pabalikan natin ang puntong yan mamaya. Mukhang ipinakita ng OSINT Warfare video ang paglulunsad ng 2 misil ng Sweden. Dagdag pa ng Kiev Post, may iba pang mga video na lumitaw na nagpapakita ng mga misilang iyon na tumatama ng direkta sa Sivash platform na ayon sa kanila ay matatagpuan mga 60 hanggang 80 kilometro o mga 37 hanggang 50 milya hilagang kanluran ng baybayin ng Crimea. Ang paghahambing sa pagitan ng mga video at mas malinaw na mga larawan ng mga paglulunsad na karaniwang ginagamit para sa Gungnir ay nagbibigay ng karagdagang kumpirmasyon na talagang ginamit ng Ukraine ang misil ng Sweden. Huwag mong balewalain ang lapit ng Sivash platform sa baybayin ng Crimea. Iyan ang dahilan kung bakit tinarget ng Ukraine ang oil drilling rig na yon. Ang electronic warfare device at air defense system ang Russia sa Sivash platform ay para protektahan ang mga ari-arian nila sa Crimea. Ngayon, nasusunog na ang depensa. Dahil sa mahiwagang sibat ni Odin at mga drone attack ng Ukraine, hindi na magagamit ang oil rig bilang early warning system para sa okupadong Crimea. Inaasahan naming mag-ulat ng pag-atake sa mainland ng Crimea, posibleng laban sa mga target sa laut, malapit sa baybayin na protektado ng Sivash sa lalong madaling panahon. Kumpirmado na, opisyal na ang kabilang ang RBS-15 sa arsenal ng Ukraine. Nagulat ang lahat, lalo na si Putin at ang kanyang mga kasapakat sa Kremlin dahil akala nila na pipilitan ng umasa ang Ukraine sa mga misil na sila mismo ang gumagawa dahil paubos na ang stock ng Western missiles. Ipinakita ni Sivash kay Putin na may iba pang pagpipilian ang Ukraine. May sarili itong mga misil at Western missiles, kaya kaya nitong tamaan ang mahahalagang military assets ng Russia sa Crimea. Kaya muling kailangang harapin ni Putin ang panibagong Western missile para sa Ukraine. Dito nagsimulang magbago ang sitwasyon sa labanan. Ang pagdating ng Gungnir sa Ukraine ay delikado para sa Russia, hindi lang dahil sa lakas ng missile. Malinaw itong senyales kay Putin na hindi nagtagumpay ang tangkang takutin ang Sweden para manatiling neutral. Sa halip, ginawa ng Russia na ang bansang sa loob ng maraming siglo ay nagsikap umiwas sa digmaan ay maging bansang aktibong nag-aarmas sa kalaban ng Russia at ginagawa ang lahat ng makakaya nito para hadlangan si Putin. Tatalakayin natin ang pangalawang punto mamaya, kaya samahan nyo kami. Tukol sa missile ng Ukraine na target ang Sivash, ayaw ng Russia na mapasakamay ito ng Ukraine. Bakit? Makikita agad sa mga pangunahing detalye ng missile ang sagot sa tanong na yan. Gawa ang Saab, Bofors Dynamics,
ang RBS-15 o Robot System 15. Kung magiging technical, ito ay pamilya ng anti-ship missile na idinisenyo para pagsamahin ang kakayahang magwasak ng barko na inaasahan sa ganitong uri ng missile. Kaya rin ito umatake sa lupa, kaya napakaraming gamit nito. Maaring lumampas sa 300 kilometro o 100 at 86 milya ang abot ng missile, depende sa bersyon ng Gungnir na gamit. Ang warhead ay may bigat na 200 kilo o 440 libra. Halos umabot ang missile sa bilis na Mach 1. Pumapasok ito sa Mach 0.9, bahagyang mas mababa sa Mach 1 na katumbas ng 600 at 90 milya kada oras. Kaya't ang Ukraine ay may mabilis at malakas na missile na kayang abutin at atakihin ang iba't ibang target sa Black Sea, Crimea at mga sinakop na teritoryo ng mainland Ukraine. Ayon sa Kiev Post, gumagamit ng GPS at inertial navigation ang RBS-15 para manatiling tama ang direksyon papunta sa target. May terminal active radar ito kaya nitong humanap ng target mag-isa na tumutulong sa fire and forget na kakayahan ng missile. Ang kakayahang iyon ay eksakto nitong ginagawa ang ipinapangako nito. Maaring iprograma ng Ukraine ang target sa missile, paputugin ito, at pagkatapos ay kalimutan na ang anumang manumanong pag-aayos sa kalagitnaan ng paglipad dahil ang missile na mismo ang bahala sa lahat ng iba pa. Nabanggit namin na ang RBS-15 ay isang serye ng mga missile. Nagkaroon ng spekulasyon kung anong bersyon ang hawak at ginamit ng Ukraine sa pag-atake sa Sivash oil rig. May ilang sagot dito ang Naval News. Sinasabi nito na ang footage na inilabas ng hukbong dagat ng Ukraine ng pagpapaputok ng missile ay unang kinumpirma ang paggamit ng RBS-15 dahil nakita natin ang dobling usok na lumalabas sa panahon ng paglulunsad. Iyan ay isang katangiang kilala sa suwedong missile at ito rin ay wala sa lahat ng iba pang mga missile na alam na meron ang Ukraine sa kanilang arsenal. Ayon sa outlet, posibleng Mark III o Mark IV na Gungnir ang ginamit ng Ukraine na parehong may mga upgrade kumpara sa mas naunang bersyon. Ang pagpapahusay ng abot hanggang mahigit 200 kilometro o 124 milya ay isa sa mga upgrade na yon. Gamit ng Ukraine ang Gungnir para atakihin ang pasilidad ng Russia sa Black Sea. Kailangan nila ang mas malawak na abot nito. Tandaan din na kakaibang kombinasyon ng lupa at dagat ang target ng Ukraine. Ang isang offshore oil rig ay hindi naman talaga barko pero maaari mong sabihin na may ilang pagkakatulad lalo na't nasa karagatan ito. Hindi rin talaga ito target sa lupa kahit may mga kalakasan at kahinaan na wala sa mga barko. Dahil sa mga katangiang ito, mas malamang gamitin ang Mark III o IV na bersyon ng RBS-15 na Swedish na missile na kayang tamaan parehong target sa lupa at dagat. Ang pagiging versatile ng mahiwagang sibat ni Odin ang dahilan kaya malaking tulong ito sa arsenal ng Ukraine. Gayunpaman, may isa pang salik na nakakaapekto. Ang salik na yun lang ay nagbabago ng lahat at ginagawang perpektong pagpipilian ang RBS-15 para sa pag-ataking isinagawa lang ng Ukraine. Pero bago tayo makarating dyan, paalala lang na nanonood ka ng programang militar. Kung ganitong uri ng paliwanag ang gusto mo makita, siguraduhin nakasubscribe ka sa channel. Kaya ang isa pang salik. Magandang opsyon ang RBS-15 para sa pag-atake sa Sivash dahil sa abot at lakas nito. May isa pang bagay sa plataforma na nabanggit namin kanina sa video na baka napansin mo. Bukod sa air defense radar sa oil rig na target ng Ukraine, ginagamit din ng Russia ang Sivash oil platform para sa kanilang electronic warfare equipment. Sa pamamagitan ng EW, nagagawa ng Russia na guluhin ang mga GPS signal at iligaw ang mga drone at missile sa kanilang tamang direksyon. Dito pumapasok ang RBS-15, isang missile na kayang gumana sa baybayin, dagat at may electronic countermeasures. Sa madaling salita, may sariling EW ang Gungnir para labanan ang Russian EW laban sa Ukrainian missiles at drone. Isa itong fire versus fire na paraan. Ibig sabihin, matibay ang RBS-15 laban sa GPS jamming at spoofing na gamit ng EW device sa Sivash platform at tumitigil sa mga pag-atake gaya nung ginawa ng Ukraine noong Abril 6. Malamang inihanda ng mahiwagang sibat ni Odin ang susunod na mga mangyayari. Ginamit ng Ukraine ang Swedish na missile para sirain ang Sivash EW system ng Russia, kasunod ang drone strike. Ang mga drone na yon na hindi naabala ng presensya ng EW ng Sivash ay nagawang tamaan ang mga air defense radar ng oil drilling platform ng may antas ng katumpakan na hindi sana posible kung hindi dahil dito. Ito ay isang matalino at may iba't ibang antas na paraan ng pag-atake.
Ipinakita ng Ukraine sa Rusya na ang paraan nila ng mga pag-ataking malalim sa teritoryo ay higit na mas sopistikado kaysa sa basta pagpapalipad ng mga misil at drone sa isang target at pag-asang tatama ang mga ito. Maingat na pinlano ang pag-atake sa Sivash at naging susi ang Gungnir sa operasyon. Iyan ang ikinababahala ni Putin. Alam niyang naging posible ang mga susunod na pag-atake laban sa mga asset ng Rusya sa Crimea dahil sa pagkasira ng Sivash. Ngunit ang tanong niya ay paano ito nangyari sa simula? Hindi handa ang Rusya nang gamitin ng Ukraine ang isang sandatang hindi pa nito nagamit dati. Gayunpaman, kung naging mapagmatiyag si Putin, sana ay nagkaroon man lang siya ng ideya na may ganitong mangyayari. Bagaman tila tahimik, ang pagdating ng mahiwagang sibat ni Odin, ito ay bunga ng matagal ng negosasyon sa pagitan ng Ukraine at Sweden. Maaga nang ipinakita ng Sweden ang support pa nito matapos salakayin ni Putin ang Ukraine noong Pebrero 2022. Noong Hunyo 2022, nang ako na ang bansa ng defense package na magpapadala ng mga sandatang panlaban sa tanke, 12.7 mm na Riplo at RBS-17 na anti-ship missile sa Ukraine. Ang particular na missile na iyon ay sa madaling salita ang bersyong Swedish ng US-made na Hellfire. Inangkop ito para may putok mula sa mga barkong pandigma o mabilis maitayo at paklasin na ground firing post sa baybayin ng Ukraine. Pabala ito sa Russia. Handa ang Sweden magbigay ng missile sa Ukraine mula simula ng digmaan at ayon kay Militani, naghihintay pa rin ang mas malakas na RBS-15. Wala halos nangyari sa usapin ng mga misil ng Sweden 2 taon matapos dumating ang RBS-17 hanggang sa may nagbago. Hindi namin masyadong narinig ang tungkol dito noon at hindi ito masyadong naibalita sa media. Ayon sa Kyiv Post, pumirma ang Sweden at Ukraine ng kasunduan noong 2024 para ilipat ang mga RBS-15 missile sa Ukraine. Ibig sabihin, dalawang posibleng dahilan lang ito. Una, natagalan ang pagpapatupad ng kasunduan ng Sweden kaya ngayon lang lumabas ang Gungnir sa Ukraine. Pangalawa, matagal nang natanggap ng Ukraine ang missile at hinihintay lang gamitin sa tamang oras. Naramdaman na ng Russia ang kapangyarihan ng mahiwagang sibat ni Odin at maaaring mas malala pa ang susunod. Dagdag pa ng Kyiv Post, hindi lang Sweden ang bansa na gumagamit ng RBS-15. Ginagamit din ng Thailand, Algeria, Bulgaria, Poland, Germany, Finland at Croatia ang misail na ito. Sa mga bansang yon, lahat ng mga bansa sa Europa ay aktibong sumusuporta sa depensa ng Ukraine laban sa Russia at lahat sila ay nagpadala na ng mga armas sa Ukraine noon. Alam na nating pumirma ang Sweden ng kasunduan sa Ukraine para sa RBS-15 na misail, pero paano ang Germany o Finland? Mayroon ba silang mga kasunduang inaayos? Napirmahan na ba ang mga kasunduang yon at hindi lang natin alam? Pwede na bang simulan ang negosasyon sa paglipat ng Gungnir na yung alam ng Ukraine ang bisa ng Swedish missiles laban sa Russia? Wala pang sagot sa mga tanong na ito ngayon. Dapat ding tanungin sa Kremlin kung ang pagdami ng bansang nagbibigay ng Gungnir missiles sa Ukraine ay magdudulot ng mas maraming pag-atake sa mga pasilidad tulad ng Sivash sa hinaharap ng Russia. Lalong lumalala ang sitwasyon ng Russia dahil bukod sa supply ng Sivash shattering missiles ng Sweden sa Ukraine, nakikipagtulungan pa ito sa kalaban ni Putin para gumawa ng mas maraming missiles. Ayon sa Defense Express, noong Enero 2025, nakita ang mga opisyal ng depensa ng Ukraine at Sweden upang magkasundo sa isang bagong pinagsamang inisyatiba sa pagdevelop ng long-range na sandata. Hindi na natin masyadong narinig ang tungkol sa kasunduang iyon mula nung ulat ng Defense Express, pero ipinapakita nito na lalong tumitindi ang kooperasyong militar sa pagitan ng Ukraine at Sweden. Siguradong nagtataka si Putin kung paano umabot sa ganitong punto ang mga pangyayari. Bago magsimula ang pananakop niya, mukhang walang epekto ang Sweden sa Russia. Sa loob ng 200 taon bago ang digmaan sa Ukraine, matatag na pinairal ng Sweden ang patakaran ng neutralidad sa militar at hindi pakikihanay para hindi madamay sa digmaan ng ibang bansa. Nang pumasok ang mga tanke sa Ukraine, nagbago ang lahat para sa mga Sueko. Sa unang beses matapos 2 siglo, nakaranas ang Sweden ng banta na kailangang harapin. Lumiwanag ang pananaw ng bansa. Una, uunaing targetin ni Putin ang Ukraine at pagkatapos ay maaari niyang pagtuunan ng pansin ang mga bansang Baltiko at Nordiko. Ang agresyon ng Russia ang naging dahilan kung bakit isinuko ng Sweden ang 2 siglo ng pagiging neutral upang maging isa sa mga pinakabagong miyembro ng NATO. Opisyal na ginawa ang hakbang noong Marso 2024 na nagpalawak sa kolektibong organisasyon ng depensa na madalas gamitin ni Putin bilang dahilan ng kanyang pagsalakay. Nais ng Russia na lumiit ang NATO at alisin ang mga bansang silangan na sa tingin ni Putin ay masyadong malapit sa teritoryo ng Russia.
Gayunpaman, ang tanging nagawa ni Putin sa kanyang pagsalakay ayon sa Sweden ay gawing kaaway ang dating neutral na bansa. Maliban sa NATO, sinuportahan din ng Sweden ang Ukraine. Nabanggit na natin yan kanina tungkol sa mga missile at armas na ipinadala mula Hunyo 2022. Mas malalim ang alyansa ng Sweden at Ukraine, malaking problema ito sa Kremlin. Simula Pebrero 2022, nagbigay ang Sweden ng higit $13.7 bilyong para sa pagsisikap ng Ukraine sa digmaan. May mga kasunduang nilalagdaan tulad ng paglilipat ng mga misil na RBS-15 sa Ukraine. Mayroon ding ibang mga kasunduan na mas mapanganib pa ang mga kagamitan, tulad ng kasunduan sa pagitan ng Ukraine at Sweden kung saan magbibigay ang huli ng hanggang 150 Gripen fighter jets sa Ukraine sa loob ng susunod na dekada. Tinututukan ng Sweden ang Russia sa larangang pangkultura base sa mga pagpupulong ng mga ministro ng kultura ng Sweden at Ukraine na nagpapakitang nais ng Sweden na makipagtulungan sa pinakabago nitong kaalyado sa malawakang de-Russification. Nang salakayan ni Putin ang Ukraine, inaasahan niyang mabilis siyang mananalo. Inasahan na matatapos sa loob lang ng ilang araw ang espesyal na operasyong militar at gagamitin ito ng Russia para takutin ang ibang bansa sa Europa. Habang ipinagtatanggol ng Ukraine ang sarili at nabaon ang Russia sa mahigit 4 na taon ng digmaan, naging dahilan lang si Putin ng mga alyansang hindi sana nabuo kung hindi gumalaw ang kanyang mga puwersa. Ngayon kalaban ng Russia ang Sweden at itinuturing itong pinakamalaking banta sa seguridad, kaya lumawak ang kooperasyon ng Ukraine at Sweden na nakikita natin ngayon. Mahalaga ang pagpapakawala ng mahiwagang sibat ni Odin laban sa Russia dahil sa mabilis nitong naging epekto. Na-neutralisan Swedish na missile ng Ukraine ang mahalagang radar at EW outpost sa Black Sea, kaya mas madaming aerial corridors ang magagamit ng missile at drone ng Ukraine para tamaan ang Crimea. Pero marahil mas mahalaga pa kaysa sa mismong pag-atake ay kung ano ang kinakatawan ng pag-ataking yon. Lumika si Putin ng halimaw na Sueko at ngayong kakampi na ito ng Ukraine, wala nang ligtas na lugar sa mga sinakop na teritoryo mula sa galit ng Ukraine. Hindi lang Gungmir ang sandatang NOS na gamit ng Sweden kontra Russia. Ang mga digmaan sa Ukraine at Persian Gulf ay sumira sa maraming karaniwang alituntunin ng labanan. Malawak ang paggamit ng drone ng lahat ng panig, sa harapan at sa malalayang pag-atake sa likuran. Nagkaroon ng matinding paligsahan sa armas, kung saan nag-uunahan ng mga bansa sa buong mundo na agarang makabuo ng pinakanakamamatay, napapadaling paramihin at matipid na mga drone na pang-atake. Kasabay nito, isang kasing halagang paligsahan sa armas, ang lumitaw kaugnay ng teknolohiyang kontra-drone. Tinatawag ding mga solusyon sa kuwas. Ang kontra-drone efforts ay mula sa murang handheld net guns hanggang sa mamahaling missile system na nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. Ngayon, may natataning konsepto ang higanteng Sueko na si Saab na napatunayan sa aksyon at maaring baguhin ang paraan ng NATO sa pakikidigma kontra drone, ang Loki. Kaya tingnan natin ang mas malapitan ng Loki system, kung anong dahilan kung bakit ito isang makabago at kakaibang konsepto, at kung paano nito maaring baguhin ng tuluyan ang pakikidigma gamit ang mga drone. Ngayon, ang CUAS ay naging malaking negosyo. Isang sunod-sunod na pagpasok ng mga drone sa European airspace noong kalagitnaan hanggang huling bahagi ng 2025 ang nagbunyag kung gaano kahindi handa ang malaking bahagi ng Europa para sa ganitong uri ng pambubomba gamit ang mga grupo ng drone. Napatuloy na napipilit ang labanan ng Ukraine at ngayon pati na rin ng Russia. Ang mga tradisyonal na missile-based na air defense system tulad ng MIM-100 at 4 na Patriot at IRIS ay napatunayang epektibo sa pagpapatumba ng mga long-range na drone gaya ng Shahid Juran variants ng Russia. Epektibo pero hindi matipid sa gastos. Hindi practical gumamit ng multimilyong dollar na interceptor missiles kontra sa drone na 10,000 ang halaga. Lalo na kung kayang gumawa ng daan-daan drone kada araw, habang daan-daan lang interceptor missiles kada taon. Kaya nagsimula ng karera para makabuo ng mga solusyon sa CUAS. Ngayon, mula 2026 hanggang 2030, inaasahang gagastos ang mga miyembro ng NATO at mga malalapit na kaalyado ng higit sa 210 bilyong dolyar para sa mga kakayahan sa air at missile defense. Malaking bahagi niyan ay para sa mga high-end na sistema tulad ng Patriot, IRIS at SAM. Mahalaga pa rin na yun ang proteksyon laban sa mga high-end na banta gaya ng mga cruise missile at ballistic missile ng Russia at Iran. Gayunpaman,
Bilyon-bilyong pondo rin ang inilalaan sa air defense system laban sa mga drone, lalo na sa may abot kayang cost-to-kill ratio at madaling gawin ng maramihan at mabilis. Ang pinakabagong unmanned airspace. 2026 Global Counter-UAS Systems Directory ay naglilista ng mahigit 1,000 CUAS system mula sa higit 550 kumpanya na kasalukuyang dinedevelop o ginagawa na sa buong mundo. Hinahati ng direktorya ang mga sistema sa 11 kategorya. Mga sistema para sa paghuli ng drone, gaya ng NEPGAN, Uncrewed Ground Vehicles, mga detector system, Directed Energy Weapon System, Electronic Countermeasures o ECM, mga baril, integrated system, intercept drone, missile, mga munisyon, at iba pa. Kabilang na ang software. Ngunit hindi tulad ng ibang sistemang nabanggit, maaring hirap silang isama si Loki sa isang tiyak na kategorya. Ang nagpapaspesya sa sistemang ito ay hindi dahil sa bagong high-tech na paraan ng pagpapabagsak ng drone o makabagong gamit ng AI. Ang kagandahan nito ay nasa praktikal na pagsasama ng marami ng umiiral na piyesa para makabuo ng epektibo at matipid na sistema. Hindi sinubukan ni Saab na muling imbintuhin ang gulong. Hindi na nila kailangan gawin yon. Tiningnan ng kanilang mga inhinyero ang mga dati ng piyesang nasa mga istante nila at dinisenyo para sa ibang gamit at napagtanto nilang sapat na ito para makagawa ng pinakamabisang panlaban sa drone. Dahil dito, napapaisip ang mga taga-disenyo ng CUAS sa buong mundo, bakit hindi natin magawa yan? O kaya, atin na lang yan. Hindi na nakakagulat para sa mga batikang tagamasid ng military-industrial complex na si Saab ay naglalabas ng praktikal at makabagong solusyon sa mahalagang problemang militar. Matagal na nila itong ginagawa, dekada na. Ang kumpanya, na ang pangalan ay pinaikli mula sa Svenska Aeroplan Aktiebolaget o Swedish Aeroplane Corporation, ay itinatag noong 1937. Kalaunan, naging pangunahing kumpanya ito sa industriya ng depensa sa Sweden na may market cap na lampas $35 bilyong. Ito ang pinakamahalagang kumpanya sa bansa pagdating sa laki, teknolohikal na inobasyon at estratehikong kahalagahan. Sa pagdaan ng panahon, patuloy na nagbigay ang Saab ng iba't ibang sandatang kilala sa mundo dahil sa kalidad, praktikalidad at pagiging maasahan. Ang pinakakilala sa mga ito ay marahil ang iconic na JAS-39 Gripen na fighter jet, 84 anti-tank weapon RBS-15 anti-ship missile, Double Eagle mine-clearing naval drones, Carl Gustav M4 recoilless rifle, Track Fire remote weapon station, at Giraffe radar systems. Pinagsama na ngayon sa bagong Loki system ang huling dalawang bagay sa listahang yon. Unang ipinakilala ang Loki noong Pebrero 2025 bunga ng kolaborasyon sa pagitan ng Swedish Air Force, Swedish Defense Materiel Administration o FMV, Saab at iba pang mga katuwang. Pinaghalo nito ang mga teknolohiya sa isang modular system na pwedeng buuin sa iba't ibang paraan, parang Lego. Pinaghalo ng sistema ang Giraffe ISA-X mobile radar ng Saab, Track Fire remote weapon station na may mga heavy at medium machine gun, at mga electronic warfare na bahagi. Ibig sabihin, kaya nitong subaybayan ang pisikal na target at electromagnetic signals na nagbibigay ng maagang pagtukoy at maraming option sa pag-neutralize. Dahil sa modular na disenyo nito, maaaring ikabit ang iba pang mga attachment, tulad ng directed energy weapon halimbawa, nang hindi ganang mahirap sa hinaharap. Mas marami pa tungkol dito mamaya. Sa ngayon, malawak na ginagamit ang mga kilalang bahagi ng sistema sa mga bansang kasapi ng NATO at iba pa, kaya mas madali ang interoperability at pagsasanay ng mga operator. Halimbawa, tingnan ang radar. Sinimulang i-develop ang Giraffe radar noong dekada 1970 at naihatid ang unang sistema noong 1977. Orihinal silang dinevelop kasabay ng RBS-70 surface-to-air missile. Ang unang Giraffe radar ay mechanical, 2D at 3D pulse Doppler systems na gumagana sa GH band at dinisenyo para matukoy ang mababang lipad na eroplano sa magulong kapaligiran. Sa paglipas ng panahon, ang pamilya ay naging mga advanced na digital system na nagresulta sa Giraffe Agile Multibeam o AMB. Ang AMB ay isang 3D Passive Electronically Scanned Array (PESA) radar na malawak na na-export at ginagamit sa lupa at dagat bilang Sea Giraffe sa dagat. Ang malaking hakbang ay dumating noong Mayo 2014 nang nilabas ng Saab ang Giraffe ISA-X variant na ginamit sa Loki. Bilang pagkilala sa lumalawak na drone warfare,
Ang Compact X-band Active Electronically Scanned Array (ESA) radar ay nagpakita ng pagbabago tungkol sa mobility, mabilis sa deployment, at multi-role na kakayahan. Pinapayagan ng ESA array na elektronikong itutok ang radar beam imbes na mechanical. Nangangahulugan ito ng mas mabilis na pag-scan, mas maasahan, at kayang subaybayan ng maraming target sabay-sabay. Nagbibigay ang ESA radar ng 3D na pagsubaybay. Natutukoy nito ang distansya, direksyon, at altitude ng target. Mahalaga ito laban sa maliliit na drone o mababang lipad na banta na posibleng maghalo sa kalat ng radar mula sa lupa. Ang Advanced Signal Processing ay tumutulong sa sistema na makilala ang totoong target mula sa ibon, lupa, at epekto ng panahon. Kaya mas tumataas ang katumpakan sa masisikip na kapaligiran. Ang resulta nito ay ang Giraffe 1X ay nagbibigay ng 300 at 60 degree na coverage na may buong volume scan bawat segundo. Kayang matukoy ng sensitivity nito ang mababa, mabagal, maliit o LSS na target gaya ng drone, pati kontraram na kakayahan. Rocket, artillerya, mortar, kakayahan sa pagdama at babala. Ang LAN na bersyon ay may saklaw na humigit kumulang 47 milya, habang ang NAVA na bersyon ay may saklaw na humigit kumulang 61 milya. Kamakailan lang, idinagdag ang Giraffe 1X deployment set noong 2023 na nagpahusay sa pagiging madaling ilipat at sa kahandaan. At noong 2024, ipinakilalang Compact Radar Module na nagpapahintulot sa antena na maitupi papasok sa housing sa isang pindot lang ng button. Dahil mas mababa, sa 330 pounds ang bigat ng sistema, madali itong i-deploy sa magagaan na sasakyan, poste o bubong para sa sabayang pagbabantay sa himpapawid at ibabaw. Maaring patakbuhin ito ng remote o lokal at nag-aalok ng flexible na integrasyon sa command and control o C2 systems. Sa madaling salita, maaari itong konektado sa iba pang sensor, communication networks, weapons platforms, at kasangkapan sa paggawa ng desisyon para sa magkakaugnay na operasyong militar. Dahil sa mga tampok na iyon, hindi nakatakatakang mataas na demand para sa Giraffe 1X. Ang US, Sweden, Latvia at UK ay kumukuha ng sistema para gamitin sa magagaan na sasakyan, tactical na unit, nakapirming lugar o platapurmang pandagat. Ngayon, ito na rin ang mga mata at tainga ni Loki. May isa-isa naman talaga yon. Akma ang mga katanghian ng Giraffe para sa modular at mobile na COS platform tulad ni Loki. Dahil sa mataas na demand sa iba't ibang bersyon ng Giraffe sa loob at labas ng bansa, sa halos 50 taon, maayos ang produksyon at sapat ang inventaryo ng SAB. Mula sa pananaw ng SAB, para kay Loki, ang Giraffe ay halos isang ready-made na solusyon. Halos ganun din ang kwento sa sandatang nagpapaputok sa mga target ng Giraffe. Ang Trackfire Remote Weapon Station o RWS. Parang Giraffe, obvious na pagpili ito para sa SAB. Ang Trackfire ay isang remotely operated na sandata at sensor system ng SAB na ginawa para maikabit sa mga barkong pandagat, nakapirming posisyong pandepensa at mga sasakyang panlupa, mga platapormang tulad ng Loki. Ang sistema ay opisyal na inilunsad sa DSEI 2007 Expo sa London at nagsimulang gamitin noong 2012 ng hukbong dagat ng Finland, ang una nitong malaking deployment. Sinundan ito ng isang kontrata noong 2017 kasamang nabanggit na FMV, kung saan ang Trackfire ay isinama sa loob ng bansa sa mga combat boat Siyamnapu at iba pang mga platapormang pandagat. Hindi bababa sa 26 na mga bangkang yon ang napunta sa Ukraine. Mula noong 2022, nagpadala ang Sweden sa Ukraine ng 21 pakete ng direktang tulong militar na nagkakahalaga ng napakalaking $11.3 bilyong. Kasama rito ang mga donasyon ng mga advanced na sistema ng armas tulad ng Archer Artillery, Stridsvan 100 at 22 na mga tangke, mga sistema ng depensa sa himpapawid at mga bangkang CB Siyamnapu na may Trackfire RWS. 10 CB Siyamnapu ang naihatid sa Ukraine noong Pebrero 2024 at karagdagang 16 pa noong Enero 2025. Sa huli, ang mga Trackfire integration na yon ang ilan sa huling gumamit ng lumang sistema. Malapit na ipakita ang bagong configuration na naimpluwensyahan ng karanasan ng Ukraine sa digmaan. Ipinakita rin ang Trackfire Airy sa DSEI, ngunit sa edisyon ng 2025. Dinisenyo ito para sa COS operations at akmang-akma para sa Loki. Inoptimize ito para sa mataas na presisyon at proteksyon ng crew habang nagpapaputok sa paggalaw, na may 360 degree azimuth rotation at elevation
mula 20 degree hanggang plus 55 degree. Hindi talaga kahanga-hanga ang specs na yan kumpara sa karibal na RWS systems na kadalasan may 300 at 60 degree na azimuth din. Ang mga naval variant ng Kongsberg Protector RWS at Korean Hanwha Defense Naval RWS ay may parehong depression na minus 20 degrees, pero may bahagyan mas mataas na elevation na plus 60 degrees. Ang mga Rheinmetall RMG-30 RWS variant ay karaniwang nag-aalok ng minus 15 degree hanggang plus 60 degree na elevation. At tinalo silang lahat ng Turkish Aselsan Stamp Naval RWS na may minus 15 degree hanggang plus 55 degree na saklaw. Sa The Military Show, mas malalim kaming naghahanap ng impormasyon para maibigay ang totoong kwento, hindi tulad ng karaniwang YouTube channel na nakatutok sa militar. Mag-subscribe sa channel para updated ka sa mga bagong palabas. Kaya, maring medyo dehado ang track fire kumpara sa ilang mga katunggali nito. Pero ang kakulangan nito sa lawak ng galaw ay nababawi naman ng sobrang tumpak na pag-atake. Itinatampok nito ang tunay, matatag, at independenteng line of sight o silos. Ibig sabihin, ang independenteng na stabilized na sensor module ay hiwalay sa mga axis ng sandata, kaya hindi naapektuhan ng pag-urong nito. Dahil dito, napapanatili ng operator ang linya ng paningin sa target, kaya mas mabilis matukoy ang target. Ang kakaibang disenyo ng Trackfire Ares ay nagbibigay daan para tuloy-tuloy na malaser ang target habang inaatake, na nagdudulot ng mataas na katumpakan at kumpletong ballistic calculation, pati 3D target prediction. Ang tunay na halaga nito ay nasa pagiging modular, configurable, interoperable, at madaling ipatupad sa maraming plataforma. Mayroong dalawang pangunahing unit kung saan maaaring ikabit ang iba pa. Ang una ay ang Director Unit o DU, na naglalaman ng Sensor Module o SM. Ang DU ay nakakonekta sa Human Machine Interface o HMI, na kinabibilangan ng display ng gunner, fire control panel, control handle, at video tracker. Sa praktika, may malinaw at malakas na biswal na larawan ang crew ng kapaligiran at ng mga target nito na agad nilang nakikita. Kayang matukoy ng mga operator ang banta, pumili ng tamang tugon, at magpaputok ng hindi inaalis ang tingin sa screen. Pinapapadali ng dual command ang pagbabahagi ng kakayahan, kaya mas mabilis ang pagtugon at sensor-to-shooter cycle. Bukod dito, nakaset up ang sistema para maisama sa ibang platform, kaya maaring ipadala ang targeted na image data sa loob ng platform at papunta sa at mula sa iba pang platform. Pagdating sa firepower, kilala ang Trackfire sa flexibility. Pwedeng lagyan ito ng iba't ibang weapon effectors, at madalas pinagsasama pa ang mga ito. Ang Ares variant ay karaniwang may kasamang 30 pusisang daan at 13 mm200 at 30 LF Bushmaster chain gun. Pero kaya rin itong gamitin ang Browning M2, HMG 12.7 mm heavy machine gun, FN Mag 58.7 62 mm general purpose machine gun, MK 11.40 TEPS 53 mm at ang HNK GMG 40 TEPS 53 mm. Grenade launchers at mas magagaan na mga misil. Pwede ring ikabit ang mga pantulong na solusyon gaya ng mga non-lethal effector at mga jammer. Sa kaso ni Loki, kasama sa suite ang isang Browning M2, isang FN Mag 58 at mga electronic warfare components para sa jamming. Gayunpaman, pwede ring ikabit dito ang iba pang mga sandata tulad ng smoke launchers, dazzlers, spotlights, loudspeakers, at magagaan na kanyon kung kailangan. Kahit ang pinaka-basic na package ay may dalawang option para sa pagtukoy at pag-engage, physical at electromagnetic spectrum tracking, na wala sa karamihan na ibang CUAS systems. Nagbibigay ito ng maraming option sa pag-neutralize at mahagang pagtukoy. Malaking tulong ito sa paglutas ng problema ng NATO. Mga tugong akma ang gastos laban sa maliliit at murang drone. Ngayon, hindi lang ang gastos sa mga materyales ang isinasaalang-alang kapag gumagawa ng CUAS solutions. Ang tagal mula ideya hanggang aktual na paggamit ay malaking alalahanin. Mas tumatagal, mas malamang na mas mahal ang produkto. Mukhang nakabasag ng record ng NATO si Loki sa aspetong ito. 84 na araw lang ang lumipas mula pagsusuri hanggang paghahatid. Isang napakaliit na agwat ng panahon kumpara sa karamihan ng mga sistemang pang-armas. Ang Loki ay nilikha bilang speedrun na eksperimento para makita kung gaano kabilis masuri at maihatid ng mga Suweko
ang bagong CUAS system. Mukhang nagtagumpay ang eksperimento. Mula sa demonstrasyon ng industriya ng depensa, naging 3 buwang mabilis ang paggawa ito para maibigay ang mobile at nababagay na sistema sa mga unit ng labanan ng Swedish Air Force. Nagsimula ang ebalwasyon noong Enero 2025 at makalipas ang halos 3 buwan, naihatid na ang mga unit na handa para sa aktwal na pagsubok. Kahanga-hanga talaga yon para sa makabagong inhenyeriya ng militar. Paano nila yon nagawa? Ayon kay Carl Johan Bergholm, Senior Vice President at pinuno ng Surveillance Business Area ng SAB, dahil hindi ito karaniwang cycle ng pagbuo ng produkto na tumatagal ng ilang taon, kinailangan naming mag-isip ng malikhaing at gumamit ng bagong paraan para malampasan ang hamon. Sa pamamagitan ng matalinong paggamit muli ng mga kasalukuyang produkto at pagsasama ng mga bagong tampok at teknolohiya, napagsama namin ang konsepto sa napakabilis na panahon. Ang pagkakaroon ng world-class na bahagi na handang isama sa sistema ay siguradong malaking tulong. Ibang usapan ang makapaghatid ng prototype dahil kailangan pa rin itong patunayan sa aktwal na labanan. Sa kaso ni Loki, nagawa na niya ito. Noong Setyembre 2025, kinumpirma ng SAB na si Loki ay nakadeploy na sa loob ng 6 na buwan sa Poland. Ginamit ito sa Malbork Air Base, kung saan ang mga puwersang Suweko mula ika-21 at kalaunan ika-17 wing ay na-assign sa NATO. Pangunahing tungkulin nila ang pagbibigay seguridad sa mga pasilidad ng alyansa, kabilang ang logistics hub para sa tulong militar sa Ukraine. Kaya, paano ito nag-perform? Sa opisyal na pahayag, practical at hindi eksaherado ang dating, gaya ng inaasahan sa isang Suwekong opisyal. Ang matagumpay na operasyon sa Himpapawid ay kailangan ng matibay na proteksyon sa lupa. Malaki ang naitulong ng mga sistemang ipinakalat namin sa seguridad ng base para sa amin at aming mga kaalyado. Ayon kay Teniente Coronel Christian Bertelson, kumander ng Suwekong pangkat sa Polonia. Ang mga larawan ng sistema ay nagbibigay sa atin ng kaunting dagdag na detalye. Ipinakita ng mga marka sa sistema ang matagumpay na pagharang sa 36 quadcopter-type drone at 17 fixed-wing UAVs sa radar test. Makikita sa mga larawan ang MacGyver-style na pagkakagawa. Ang radar ay inilagay lang sa palet at tinalian ng elastic na panali. Ang power supply ay inayos din sa isang simple at practical na paraan, kung saan ang mga kable ay pinadaan sa isang extension cord na malamang ay nakakonekta sa generator. Katabi ng radar ay may pulang lalagyan na may mga antena na malinaw na ito ang jamming box. Hindi pa ito pininturahan, na nagpapakitang mas binigyang din ng bilis kaysa perfection. Ngayon, maaring magdulot ng issue ang ganitong focus para sa Saab, habang ibinebenta ang Loki sa buong mundo. Ang sistema ay sinasanay na ngayon sa antas ng platoon ng Swedish 21 wing at planong ganap na isama ito sa mga unit ng labanan bago matapos ang 2025. Pero ang integrasyon sa NATO ay nangangailangan ng mas mahigpit na pamantayan, gaya ng mga reguladong gawi sa paglalatag ng kable. Base sa itsura ng mga unang modelong ito, mukhang may mga bahagi pang kailangang ayusin bago ito ipakalat ng mas malawakan. Sa kabilang banda, ang diwa ng pagtutulungan at maliksing parang ginamit sa pagbuo ng Loki ay maaring maging gabay sa mga susunod na proyekto o simula ng pagbabago sa doktrina ng NATO. Ayon kay Major General Jonas Wickman, hepe ng Swedish Air Force, halimbawa ito kung paano namin binubuo ang kakayahan at handang lumihis sa proseso para agad matugunan ng mga banta ngayon. Dapat tayong patuloy na umunlad at maghanap ng mabilis at mahusay na solusyon para bumuo na mas malakas na hukbong panghimpapawid. Ngayon, di pa natin alam ang halaga nito. Pero napapalawak at naiaangkop ang Loki sa nagbabagong mga banta at pwedeng lagyan ng bagdag na sensors at weapon stations kung kailangan. Gumagana ito kahit nire-redeploy. Tuloy-tuloy ang proteksyon habang kumikilos. Madaling isama ito sa layered air defense at idinisenyo para sa mas malawak na integrasyon at interoperability sa ibang sistema. Ilan pang sistema ng NATO ang may ganitong kakayahan? Posibleng maging critical ang mga katangiang ito sa susunod na mga taon. Ang simpleng Iranian Shahid drone ay binago ang pakikidigma, kaya napilitang i-reverse engineer ito ng US para makagawa agad ng sarili nilang bersyon. Walang kasing tindi ang kapangyarihan ng mga high-end system tulad ng Patriot at THAAD sa pagtukoy at pagsira ng paparating na sasakyang panghimpapawid. Kayang maubos ng Ukraine ang 1 taon ng produksyon ng PAC-3 missiles sa ilang buwan lang kung magkakaroon sila nito. Dahil mabilis magbago ang anyo ng digmaan, hindi na kayang panatilihin ng matagal, ngunit kumikitang defense production cycle na yon. Masyadong mahal at sobrang bagal. Ito ay isang bagong-bagong sistemang gawa sa US na hindi pa kailanman nakita sa aksyon noon.
Ayon sa ulat, matagumpay nitong pinabagsak ang mga long-range Gerin attack drone ng Russia sa Ukraine, ang Tempest. Kaya tinan natin na mas malapitan ang sistemang ito at ang natatanging papel na maaari nitong gampanan sa depensa ng Ukraine laban sa mga drone. Nung unang salakain ng Russia ang Ukraine noong Pebrero 2022, ang mga sasakyang panghimpapawid na walang piloto ay pandagdag lang sa digmaan, na pangunahing ginagamit para sa pagmamatsyag at mga pag-ataking mula sa malayo. Pero sa loob ng wala pang 4 na taon, naging mahalagang bahagi na sila ng opensa at depensa ng parehong Russia at Ukraine. Sa mga frontline, ang mga kamikaze FPV drone na ginagabayan ng GPS o fiber optic ang nangibabaw sa himpapawid, kaya't napakadelikado ng anumang uri ng paggalaw. Sa likuran ng mga frontline ng magkalabang bansa, ang mga long-range attack drone gaya ng mga loitering munition ng pamilyang Gerin ng Russia at FPSA ng Ukraine ay naghahasik ng matinding pinsala sa mahahalagang infrastruktura tulad ng power station at pantalan. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-atake ng Russia sa infrastrukturang pang-enerhiya ng Ukraine gamit ang missile at geron, naputulan ng kuryente, init at tubig sa malamig na taglamig ang mga pangunahing lungsod ng Ukraine tulad ng Kyiv, Kharkiv, Dnipro at Odessa. Kaya't lalong mahalaga na yon na pigilan ang gabi-gabing pambobomba. May bago ring nakakatakot na sandata ang Ukraine. Noong unang bahagi ng Enero, 2026, naglabas ng video ang Command Center ng Air Force ng Ukraine na nagpapakita ng aktibong paggamit ng Tempest system na nagpapatunay na isa sa mga ito ay aktibong ginagamit sa Ukraine at malamang na Air Force ang operator nito. Kapansin-pansin, isang malabong bersyon ng video ang inilabas noong Oktubre na nagpapahiwatig na ginagamit ng sistema sa Ukraine ilang buwan bago ito opisyal na kinumpirma. Ang Tempest system na ginawa ng defense contractor mula Virginia na V2X ay unang ipinakita lamang noong Oktubre sa Association of the United States Army o AUSA exhibition sa Washington. Walang opisyal na anunsyo mula sa kumpanya o sa mga mapagkukunang militar ng US tungkol sa pagbibigay ng sistema sa Ukraine. Gayunpaman, ang katotohanan na ang isang Western na sandata ay palihim na nasubukan o ginamit na ng mga puwersang militar ng Ukraine ay hindi na bago o kontrobersyal. Mula na magsimula ang pananakop ng Russia, maraming kumpanyang kanduranin ang nagdala ng kanilang mga prototype at bagong sistema sa aktwal na labanan sa Ukraine. Isang sitwasyong mula sa pansamantalang pag-aayos ay naging opisyal na. Noong Hulyo 2025, inanunsyo ng Defense Innovation Cluster ng Ukraine, ang Brave One, ang programang Test in Ukraine na napapahintulot sa mga dayuhang kumpanya na subukan ang kanilang teknolohiyang militar sa aktwal na labanan. Ayon sa Brave One, binibigyan daan ng inisyatibang ito ang mga dayuhang kumpanya at gobyerno na gumawa ng solusyon sa mga hamon ng digmaan, tumanggap ng feedback mula sa mga sundalo, at pagbutihin ang produkto gamit ang karanasan sa labanan. Pinapasimple rin ito ang pagkuha ng permit sa pag-aangkat ng kagamitan at tinutugunan ang mga sitwasyon tulad ng kapag nasira o nawasak ang sinusubok na kagamitan sa gitna ng labanan. Kaya naman, hindi na nakakagulat ng isang sistema tulad ng Tempest ay palihim na sinusubok sa Ukraine, tulad ng maraming iba pang mga sistema ng armas. Hindi lahat ng eksperimento ay nagtagumpay. Halimbawa, kamakailan ay tinigil ng Ukraine ang mga bagong order ng HX-2 strike drones mula sa German defense startup na Helsing. Ang HX-2 ay dinisenyo upang gumana ng autonomously gamit ang AI para sa terminal guidance, mid-course navigation, at visual target acquisition. Gayunpaman, sa kabila ng naunang inanunsyong plano na bumili ng hanggang 6,000 nito, iniulat na hindi ito nakamit ang inaasahan sa frontline testing ng ika-14 na rehimento ng Ukraine. Bagamat itinanggi ni Helsing, iniulat ng Ukraine ang problema sa take-off, kulang na AI features, at kahinaan sa electronic warfare jamming nagdulot ng pagkagambala sa komunikasyon sa mga operator. Batay sa limitadong impormasyong mayroon tungkol sa performance nito hanggang ngayon, mukhang mas epektibo ang Tempest. Sa bidyong ibinahagi ng Air Force Command ang Tempest system habang ginagamit, sinabi ng isang operator na may call sign na Shorty, "Sa ngayon, nakapagpabagsak na ang aming crew ng 21 Shahad drones." Ang Shahad 100 at 36 ang orihinal na Iranian drone kung saan inangkop ang pamilya ng Gerin. Sabi niya, ang makinang ito ang nagbabantay sa kalangitan at dati na na-deploy ang crew nila sa silangang Ukraine kung saan winasak nila ang lahat ng target na inatake nila roon.
Gusto kong panurin ang mga teknolohiyang ginagamit sa unahan na pinapatunayan ang kakayahan sa labanan. Mag-subscribe sa The Military Show. Binubusisi namin ang mga sistemang ito habang umaaso pa. Ano ang Tempest System at bakit ito magandang opsyon para sa depensa sa himpapawid ng Ukraine? Sa madaling salita, ang V2X Tempest ay isang high-mobility na sasakyan na may launcher para sa AGM-114 Hellfire missiles na inangkop para sa papel na Counter Unmanned Aerial Systems o CUAS. Pinaniniwalaang nagpapaputok ito ng longbow variant ng missile na may 20-pound warhead at gumagamit ng radar, hindi laser, para subaybayan at tamaan ang target. Pinagsasasama ng sistema ang twin longbow launcher at ang radar na inilalagay sa isang highly mobile, modular, at magaan na 4x4 chassis na mukhang isang Canon Maverick X3 SSV. Ayon kay V2X, ang buggy platform ay gawa mula sa commercial off-the-shelf o COTS na mga bahagi na nagbibigay ng bilis, modularity, matinding katumpakan, at scalability sa isang magaan na configuration na iniyakma para sa mga forward-deployed na counter-UAS na misyon. Isang pilosopya ng disenyo na binibigyang din ng bilis, pagiging simple, at kakayahang makaligtas. Ibig sabihin ng 4x4 chassis, madaling magmanyobra ang Tempest sa magagaspang na lupa, kasama ang mechanized infantry o special forces sa pabago-bagong paligid. Ang mababang profile at liksi nito ay perpekto para sa shoot and scoot, kung saan natutukoy at nahaharangang banta at agad na ililipat ang sasakyan bago makaganti ang kalaban gamit ang counter battery fire o electronic targeting. Ang mga shoot and scoot na kakayahan na ito ay lalo pang pinahusay ng fire and forget na mga tampok ng longbow missile na pinapaputok ng Tempest. Orihinal na dinisenyo para sa AH-64D at E-Apache longbow attack helicopters ng US Army, ito ang pinaka-advanced na bersyon sa pamilya ng Hellfire missile. May aktibong millimeter wave radar seeker ang missile, kaya't kaya nitong automatikong hanapin at atakihin ang target sa anumang panahon nang hindi kailangan ng tuloy-tuloy na paggabay ng operator. Sa 5 milyang saklaw, kaya ng missile ng Tempest pabagsakin ang mas malalaking Class 2 at 3 na drone at mga loitering munition at mababang lipad na helicopter. Upang maging compact, epesyente at focused ang sistema, pinili ng V2X na gumamit ang Rada-type radar imbes na full-spectrum sensor suite. Makatuwiran ito dahil sa mission profile ng sistema. Bagamat limitado sa isang direksyon, ang Rada-type radar ay nagbibigay ng tumpak na pagsubaybay at datos para sa fire control ng missile system. Sa mababang electronic signature, hindi agad natutuklasan ng sasakyan hanggang sa oras ng pag-atake. Hindi para sa malawakang pagmamanman ang radar na ito, kundi bilang huling sentro ng engkwentro na tumatanggap ng pahiwatig mula sa panlabas na pinagmumulan sa network ng labanan. Iyan ang integrated air defense setup na gamit ng Ukraine. At dito ito maaring magbigay ng malaking kalamangan. Upang maprotektahan laban sa iba't ibang uri ng banta mula sa himpapawid na dulot ng Russia, na mula sa mga fighter jet at bomber, hanggang sa ballistic at cruise missiles na pinapaputok mula sa lupa, dagat at himpapawid, pati na rin mga drone na may iba't ibang laki at abot, ang air defense ng Ukraine ay binubuo ng maraming antas. Ang anti-drone wall ng Ukraine ay binubuo ng detection system tulad ng radar at thermal na tumutukoy at sumusubaybay sa mga drone, saka inaalerto ang mga bahagi ng wall para pabagsakin ng mga ito. Pinalakas pa ito ng network ng electronic warfare systems na gumagambala sa navigation ng mga drone. Kaya napipilitan silang bumaba, magbintis ng target, o minsan bumalik sa Russia. Pagdating sa pagpapabagsak ng mga drone, ang unang layer ay ang mga fighter jet ng Ukraine, kabilang ang mga Su-27 na gawa ng Soviet at ang mga F-16 na gawa sa US at French Mirage 2000. Epektibo ang mga missile mula sa mga jet sa pagpabagsak ng high-value target tulad ng cruise at ballistic missiles. Kaunti lang ang meron ng Ukraine at mahal ang pagpapatakbo at pagpanatili nito. Kaunti na lang ang stock ng mga missile na ginagamit nila. At hindi ito praktikal na solusyon laban sa mga drone ng Russia na mas mura. Ang susunod na antas ay ang network ng Ukraine ng mga tradisyonal na missile-based na air defense system tulad ng US-made na MIM-100 at 4 na Patriot at German IRIS-T systems. Napatunayan silang epektibo laban sa high-value missile at drone at madalas gamitin para protektahan ng mga pangunahing lungsod at infrastruktura ng Ukraine.
Gayunpaman, katulad ng sitwasyon sa mga fighter jet, limitado rin ang bilang ng mga high-end na launcher at ng mga missile na kanilang pinapaputok, kapwa sa loob ng Ukraine at sa mga imbakan ng kanilang mga kaalyado. Ang mga missile mismo ay mas mahal pa kaysa sa mga Gerin, kaya hindi ito perpektong solusyon para pabagsakin ang mga maingay at mapanyarang peste na ito. Sa ilalim ng layered anti-defense network ay may mga mobile fire group, mga maliit mobile na unit na may sasakyang may mabibigat na machine gun. Marami sila, mabilis i-deploy, mataas ang mobilidad, at napatunayan ding epektibo ang mga sistemang tulad ng German Flakpanzer Gepard sa pagpabagsak ng karaniwang bersyon ng Geron at iba pang Russian reconnaissance drone at loitering munitions. Ang Gepard ay may dalawang 35mm Oerlikon KDA autocannon na kaya magpaputok ng pinagsamang 1,000 at 100 bala kada minuto. Pinagparesa ng S-band surveillance radar, range 9 milya, at Ku-band tracking radar. Perpekto ito laban sa mabilis at mababang lipad na drone gaya ng Gerin at Gerin 2. Ang Gepard ay nagpapaputok ng 35mm high explosive at subcaliber na bala na sumasabog malapit o tumatago sa target, lumilika ng makapal na ulap ng pira-piraso sa daraanan ng drone. Dahil dito, malaki ang tsansa ng pagwasak sa mga drone at loitering munitions. Mas mahalaga, tinatayang ang isang Ahead shell ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $1,000 kumpara sa mga Geran na tinatayang nagkakahalaga sa pagitan ng $20,000 at $100,000. Depende sa variant, warhead at iba pang kasamang tampok. Mas marami rin at mas mabilis gawin ang mga bala na ito kumpara sa interceptor missiles. Ibig sabihin, mas mababa ang cost-to-kill ratio ng Gepard kumpara sa missile systems. Kaya natitipid ng Ukraine ang limitadong mahal nilang missile para sa mas malalaking banta gaya ng Iskander. Dahil sa mga benepisyong ito, ang Gepard at iba pang katulad na mobile machine gun-based na mga sistema ay naging mahalagang bahagi ng depensa ng Ukraine laban sa drone. Gayunpaman, may mga limitasyon pa rin. Bagamat mabilis at matipid i-deploy, perpekto ang machine gun para sa shoot and scoot na operasyon. Pero kaya lang nitong umatake ng mga target na may limitadong taas at mababang bilis. Perpekto ang mga ito para sa pagdepensa laban sa karaniwang mababang lipad at katamtamang bilis na Geran 1 at 2. Kamakailan, Inangkop ng mga Ruso ang mga Geran para makalipad sa mas mataas na altitude na di naabot ng machine gun. Ang mga bagong drone na Geran 3 ay pinapagana na rin ng jet kumpara sa mga naunang bersyon na may propeller. Kaya't mas mabilis ang kanilang bilis at mas mahirap pabagsakin gamit ang mababagan na bala at mga shell. Bukod sa 12-12 ng misil ng Rusya, kailangang harapin ng depensa sa himpapawid ng Ukraine ang 100 hanggang 600 long-range drone gabi-gabi. Karamihan doon ay murang Gerbera decoy drone na dinisenyo para iligaw at ubusin ang depensa sa himpapawid, habang dumadaan ang mga drone na may payload sa puwang na nalilika ng prosesong iyon. Kung ang mga drone ay lumilipad lampas sa abot ng depensang gamit ang baril, dalawang hindi ka nais-nais na option na lang ang natitira sa Ukraine. Gamitin ang kakaunti at mahal na misil para pabagsakin ang mga iyon o maghanda sa pagtama. Mahirap itong hamon na dapat lampasan ng Ukraine. Kailangan nito ng drone killer na may abot na gaya ng interceptor missile, pero kasing bilis at tipid gawin ng bala. Bilang tugon, inilunsad ng Ukraine ang bagong antas sa digmaan laban sa mga drone. Ang interceptor drone na posibleng may pinakamalaking potensyal. Sa madaling salita, ito ay paggamit ng maliliit, mura at mabilis na drone para pabagsakin ng mas malalaking Gerins at iba pang Russian loitering munitions tulad ng BM-35 Italmas. Malihaing solusyon ito na tumutugon sa parehong hamon. Una, ang mga drone na ginagamit bilang mga projektil na pampabagsak ng Geron ay karaniwang mga binagong FPV drone na malawakang ginagamit ng Ukraine sa mga frontline. Ayon sa ulat, gumagawa ang Ukraine ng daan-daang libong drone bawat buwan mula 2024. Ang paggawa ng libu-libong interceptor drone buwan-buwan ay posible at nagagawa sa malaking bahagi kahit walang tulong ng ibang bansa. Ang mga interceptor drone ay karaniwang nagkakahalaga ng $3,500. Bagamat mas mahal ito kaysa shell ng Gepard, mas mura pa rin kumpara sa pinakamurang Geron na nagkakahalaga ng $1,000. Sa mga bagong pinahusay na jet-powered Geron 3 at Geron 5 na tinatayang abot sa mahigit $100,000 ang halaga, ang mga murang interceptor drone na ito ay talagang matipid na paraan para pabagsakin ng mga yon. Ayon sa mga ebidensyang mayroon,
Epektibo rin ng mga ito, na may average na tagumpay na 68% ayon kay Pangulong Vladimir Zelensky. Noong Hulyo, nagtakda siya ng layunin na makagawa ng 1,000 at 500 FPV-type interceptor drone kada araw. At sa pagtatapos ng taon, naiulat na naabot na ang target na iyon. Kahangahangang tagumpay ito na tumutulong sa Ukraine makapag-ipon ng reserba. Bagaman kayang gumawa ng Russia ng 500 gerons at geberas kada araw, maliit lang ang ginagamit nila sa gabi-gabing pag-atake. Kaya malamang ay nag-iipon din sila ng reserba. Kung magpasya ang Russia na maglunsad ng mga dambuhalang pag-atake, gamit ang libu-libong girin na madalas nang hinuhulaan, ngunit hindi kailanman nagkatotoo, magiging mahalaga ang malaking reserba ng interceptor drones. Tunay nga, dahil sa sobrang pagtutok sa interceptor drones sa Ukraine sa panahon na yon, at dahil sa hamon ng pagkuha ng high-end na sistema at interceptor missiles mula sa mga kaalyado, saan papasok ang Tempest sa kanilang air defense matrix? Sa totoo, hindi pa malinaw kung ilang Tempest system na ang meron ng Ukraine. Ang mga lumabas na video ay napapakita ng isang sistema. Dahil bago pa ang sistemang ito, malabong mahigit sa 2 Tempest na aktibong gamit ng sandatahang lakas ng Ukraine na yon. Kung kasing epektibo ito, gaya ng sabi ni Shorty, at mailalagay ng malawakan, maari itong maging dagdag na panangga sa depensa ng himpapawid ng Ukraine. Kung ang mga interceptor drone ang namamagitan sa missile at baril, ang tibay at liksi ng Tempest ay maaring magsilbing tulay sa pagitan ng interceptor drone at high-end na missile-based air defense system ng Ukraine. Kadalasan, inilalayo ng Ukraine ang mga Patriot, IRIS at iba pang high-end na land-based system mula sa frontline. Bantay nila ang pangunahing lungsod at pasilidad laban sa missile attacks ng Russia tulad ng Iskander, Kaliber, Kinzhal at Kisangdaan, at isa at tipid lang ginagamit dahil kulang pa rin ang pamalit na interceptor missile. Ang mga Gepard ng Ukraine at iba pang mobile defense na may machine gun ay madalas nasa likuran, pinoprotektahan ng mga lungsod laban sa mga geron kasabay ng missile attacks. Ang pagkakabit nila sa sasakyan ay nagbibigay ng shoot-and-scoot na kakayahan na sana'y magiging epektibo sa harapan. Ngunit hindi ron madalas tumarget ang Russia ng kanilang mga gerin. Pangunahing ginagamit ng Russia ang mga Fab Glide Bomb, Fiber Optic FPV drone at artillerya sa harapan, hindi ang mga loitering munition. Ang mga geron ay para sa mga power station, mga barkong may kargang butil ng Ukraine, at mga gusaling apartment na malaya sa madugong labanan sa frontline. Ngayon, sa gayon ding depensang panlikuran para sa mahahalagang target, malamang na kaunting dagdag lang ang maibibigay ng Tempest sa air defense ng Ukraine, lalo na sa mga lugar na mayroon ding Patriot o IRIS na sistema. Ang longbow missile ng Tempest ay may abot lang na mga 5 milya kumpara sa 100 at 12 milya ng Patriot Pak-3 at 25 milya ng IRIS-T SLM. Ang epektibong taas nito ay mas mababa rin, 20,000 talampakan kumpara sa 100 at 20,000 talampakan ng Pak-3 at 66,000 talampakan ng SLM. Kaya, epektibo lang talaga sila laban sa mga target na mababa ang lipad at mas maikli ang panahon ng pag-atake kumpara sa mas kilalang mga katapat nila. Sa halagang mas mababa sa 100 at $50,000 bawat isang longbow ay 2 hanggang 4 na beses na mas mura kaysa SLM missile at mas mura pa sa Pak-3 na nagkakahalaga ng $4-7 milyong bawat isa. Malaki rin ang tsansa na may malaking imbakan ng Hellfire missile para sa Tempest. Noong 2021, mahigit 87,000 na Hellfire ng iba't ibang uri ang nagawa na at tinatayang nasa 10,000 hanggang 14,000 sa mga iyon ay particular na AGM-1 4L longbow missile at marami sa mga iyon ay mukhang hindi pa nagagamit. Dahil may mas matipid na Gepard at interceptor drone laban sa mababang lipad na geron, mahirap bigyang katwiran ang malawakang gamit ng Tempest sa likuran. Gayunpaman, sa at malapit sa frontline, maaring magbigay ng bentahe ang Tempest sa Ukraine. Ang missile-based na air defense system na ito ay mabilis maipwesto halos kahit saan. Makakapagpaputok at maitago bago pa matukoy ng mga Ruso. Ang missile launcher ay nakakabit sa magkabilang gilid ng bubong ng sasakyan, kaya't nagkakaroon ng Tempest ng balanseng mataas na firing platform at malalawak na firing arc. Ang longbow missile ay fire and forget, kaya hindi na kailangan manatiling konektado ang sasakyan matapos itong ilunsad, na nagpapababa ng exposure ng operator. Mabilis silang makakaatras pagkatapos maglunsad, agad mag-rearm at muling mag-deploy.
Kaya ang Tempest ay angkop para sa mabilisang pasok-labas na operasyon sa labanan. Bukod pa sa mobility na ibinibigay ng 4x4 na chassis nito, ang ganang Tempest ay ginagawa rin itong angkop para sa paggamit sa unahan ng labanan. Bukod sa pwedeng imaneho papunta roon, pwede rin itong i-deploy mula sa transport aircraft, ilipat gamit magaang suportang pang-logistics, at panatilihin gamit mga piyesang madaling mabili. Kapag pinagsama mo ito, makikita mong ang fleet na may ilang dosena o mas mainam, 100 Tempest na nakakalat sa unahan ng labanan ay makakapagdulot ng malaking pagbabago para sa Ukraine. Magkakaroon ng Ukraine ng isang uri ng pangunang linyang missile-based air defense system para malabanan ang mga geron malapit sa frontlines at mailayo mula sa mga tunay nilang target. Ang kakayahan ng longbow na tamaan ng eksakto ang mga target sa lupa, pati na rin ang mga drone, ay nangangahulugan na ang Tempest ay sabay na magbibigay sa Ukraine ng isang opsyon na parang HIMARS, na may mas maliit na saklaw at mas kaunting kapangyarihang manira. Ngunit mas mataas ang mobilidad at mas mababa ang gastos kapag pinalitan. Tulad ng ibang sistema ng armas, may mga limitasyon din ang Tempest, lalo na sa kasalukuyang maagang bersyon nito. Dahil makitid ang field of view ng radar, kailangan ito ng mas maraming sensor para sa maagang babala at target data. Ibig sabihin, hindi ito ganap na independyente na maaring maging kahinaan. Gayon din, ang 2 misil na payload ng Tempest ay napapahiwatig na limitado ang kakayahan nitong tumugon sa mga pag-atake ng drone swarm, maliban na lang kung ito ay ide-deploy ng maramihan o ipapareha sa karagdagang support systems. Gayunpaman, sa panahon ng desentralisadong at mabilis na air warfare, ang mga limitasyong ito ay mga tactical na hadlang, hindi estratehikong kahinaan. Walang duda, tulad ng maraming iba pang mga sistema ng armas, ang mga kakayahan ng kasalukuyang Tempest ay lalo pang pagagandahin at pahuhusayin dahil sa mga karanasang nakuha mula sa labanan sa Ukraine. Kung matutupad nito ang pangakong maging Geron killer, asahan nating lalawak ang gamit ng Tempest sa Ukraine at posibleng gamitin din ng US Army. Siyempre, patuloy naming ibabalita sa inyo ang mga bagong kaganapan tungkol sa Tempest, tulad ng ginagawa namin sa lahat ng pinakabagong, inobatibong kagamitang militar. Kaya mag-subscribe na kayo sa channel para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod na update. Salamat sa panonood.